Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company. Ang patuloy na pagpapadala natin ng mga OFW sa ibang bansa ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng ating remittances. Tumaas po ng 5.1% ang remittances mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon kumpara sa nakaraang taon ng parehong buwan. Noong nakaraang taon, naitala sa 1.6 million na ang mga OFW. Mataas ng 1.5 million kumpara sa 1.47 million OFWs noong 2010. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, pakinggan natin ang mga karanasan ng ating kapatid na galing sa Middle East. Kilalanin natin si Gretel, ang computer engineer turned massage therapist. Alamin natin ang mga serbisyong hatid ng To-Go Travel para sa ating mga OFW. Pag-aralan natin ang job opportunities abroad para sa ating mga kababayan. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Nampal niya ako diretso. Tapos, sinampal ko din siya. Hinawakan ko yung dalawang kamay niya kasi masakit po. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang mga kwento nyo sa abroad. Kaya't mga ate at kuya, tara na! Join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. See you there! Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sa mga kapatid natin sa Italy, sa Guam, sa USA, sa Europe, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Maligaya po kami dahil kasama namin kayo ngayon sa Buhay OFW. Ngayong gabi po'y makakasama natin ang mga kapatid natin na kagagaling lamang sa Dubai. Pakinggan po natin ang kanilang mga istorya, mga kwento at mga hinaing para malaman po natin kung kapupulutan ito ng aral at inspirasyon. Magandang gabi, Asha. Magandang gabi naman po. Ayan, syempre magandang gabi. Ang ating isang kapatid dito ay tatago natin sa pangalan na Marie. Magandang gabi, Marie. Magandang gabi po. Ayan. Asha, bigyan mo muna kami ng istorya. Gaano kakatagal na nagtrabaho sa Dubai? 9 months po. Bilang? OFW po. Okay, isang OFW at naging trabaho mo, household service worker. Ilang taon ang kontrata mo? 2 years po. 2 years. Gaano kakatagal trabaho ngayon sa Dubai? 9 months po. 9 months. Bakit hindi mo natapos?
Dahil po sa overwork po. Nagtatrabaho ka ng ilang oras? 24 hours po. 24 hours? Natutulog na po ako sa gabi, mga alas 2 na po. Tapos magigising lang po ako ng alas 6. Wow! So, ang trabaho mo, ang tulog mo 2 o'clock na madaling araw, alas 3 na madaling araw din, halos isang oras, kailangan gumising ka na. Bakit nagkaganon, Asha? Dahil po sa trabaho, sa laki po ng bahay po doon, and then akin po lahat ng trabaho. Ako lang po mag-isang katulong niya kasi. Ako pa rin po nagluluto, ganun. 1 hour lang ang tulog mo halos araw-araw sa loob ng 7 buwan. Opo. Buti nga, naka-7 buwan ka pa. Bilib din ako sa'yo. Tiniis ko po yun noon una po. Pero noon, na po, mga 8 months na po ako, pinabuhat po ako ng malaking karton nun. Tapos, hindi ko po kaya yung bigat nun po, kaya nahulog ko po yung nabitawan ko. Nakatch ko din naman sa kamay ko na isa, bago po bumagsak sa semento po. Okay, ano naman yung laman ng kahon na yun at napakabigat para sa Isda po at ice. isda Opo. at ice? Opo. Meaning namili sila, pinabuhat sa'yo, Opo, lahat po nun. Hindi lang po isa. okay, bumaksak. Okay, nung bumaksak ito, napagalitan ka syempre. Opo, at nasalo ko po sa kamay ko, kaya simula po nun, namamanhid po na yung kamay ko, masakit po siya dito, kaya hindi ko po magalon ng mabilisan. Pagmamlansya, Opo, pagmamlansya o kaya maglaba. Opo, kasi pagkatapos ko po mamlansya, magugas pa ako niya ng maraming mga plato po, kaya ng pinagkainan nila. Kasi gagawa pa ako ng pang-dinner nila sa gabi bago ako mamlansya. And then, pagkatapos ko po mamlansya nun, saka ko ugasan bago ako matulog. Okay, kailan ka nagdesisyon na umalis at nasasweldohan ka ba naman ng tama? Opo naman. Nasasweldohan ka ng tama, hindi ka naman minamaltrato. Yun lang po, pag hindi ko po nasunod yung lasa na gusto niya at hindi ko po maaga matapos yung niluluto ko, pinapagalitan po ako. Pinapakain ka naman na maayos. Opo. So, nung umalis ka at nagpaalam ka, anong sabi nila sa'yo? Wala po. Pinayagan ka na lang umalis? Hindi po. O, paano ka nakaalis? Pumunta po ako sa Polo Uwa para humingi po ng tulong. Tulong, okay. Pumunta ka sa Polo Owa sa Sa Dubai. Okay. Na natulungan ka, paano ka nakaalis sa amo mo? Umalis na lang po ako noon, that time na naghihintay po ako kung kailan niya po ako ipa-check up. Hindi niya po ako pina-check up. And then, nahihirapan po ako sa kamay ko noon. And then, yun, na lang po ako. Lumabas po ako. Hindi ka na bumalik? Hindi na po. Okay, so nalaman na nila na nakaalis ka. Mga gamit mo, nadala mo ba? Wala. Wala kang damit. Walang kahit na ano. Ang pera mo? Naibigyan niya po yung dati. And then, pinadala ko naman po yung iba. Ganun. Ang passport mo, buti, dala-dala mo nung lumabas Hindi ka? ko po dinala. O, paano ka sinurrender na lang po sa immigration. Sinurrender na lang ng amo mo sa immigration. Okay, so hindi ka na naghahabol ng kahit na anong mga sweldo pa na hindi na ibigay sa'yo, importante nakauwi ka na. Opo, hindi na. So magpasalamat din tayo kasi natulungan ka ng Polo Opo, Owa. malaki pong pasasalamat ko sa Polo Uwa sa Dubai at saka dito po na pakipag-cooperate nila po sa amin at sa tulong nila po pangbili ng ticket namin pa uwi dito. Very nice. Ako mabuti at we're happy naman, Asha, at nakabalik ka ng task dito sa Pilipinas. Ayan. Opo, maraming salamat po sa Yes. kanila. Ang atin naman pong isang kapatid na itatago natin sa pangalang Marie. Marie, galing ka rin sa Dubai. Opo. Ngayon, anong naging trabaho mo doon? Babysitter po. Pero pagdating sa bahay ng amo ko, housemate po all around. Okay. Alaga ng bata, matanda, lahat po ng trabaho ng sa bahay, sa akin lahat. Sa iyo lahat. Opo. Okay, nasusweldohan ka ba na maayos? Opo. Okay. Ngayon, gaano katagal ang kontrata mo at gaano katagal ka nagtrabaho sa Dubai? 2 years po yung kontrata ko. Tapos, 7 months po ako ng 15 days sa bahay ng amo ko po. 7 Months. Okay. Anong naging buhay mo doon? Babysitter ka, pero ikaw na lahat sa bahay. Ilan ba kayo magkasambahay? Ako lang po is mag-isang katulong. Okay, isa. Opo. Isa ka, nag-iisa ka. Meron ka nabanggit na minamaltrato ka? Opo, minatulita po ako sa kapatid ng amo kong babae. Merong kapatid ang amo mong babae na nagmamaltrato sa'yo. Bakit kasama mo ba siya sa loob ng bahay?
Hindi po, pumunta po kami sa, yung bahay po namin sa Rescaima. Tapos, yung amo kong babae, gustong pumunta sa Abu Dhabi kasi itatransfer po yung alaga ko doon mag-school. Tapos po, doon na po nakatira sa kapatid ng amo kong babae. So, sinaktan po niya ako. Sinaktan ka? Sa anong dahilan? Dahil yung naglinis po ako ng umaga. Tapos, ni-check niya sa ilalim ng upuan, hindi ko dyan nilinis. Mga hapon na po, mga alas 3. So, mayroon na pong dumi. Tapos, dami niyang chat. Sinakot ko siya, madam. Tapos, ko na po nililinis ng umaga. Hindi, ganyan. Marami siyang chat-chat. Tapos, sinampal niya ako diretso. Tapos, sinampal ko din siya. Hinawakan ko yung dalawang kamay niya. Kasi masakit po. Nakalimutan. Tapos, nipost ko siya sa, pinipost niya ako sa sofa. Sa sofa. Tapos nakahiga ako. Tapos nakalimutan ko, nasampal lang sampal. Tapos dami, parang sinuntok niya ako. O ganun po. Maraming salamat, Marie. At least, hindi ka na napagtulungan, nakabalik ka ng buhay at maayos sa Pilipinas. Kaya dapat ipag-pray mo din yan. Opo, salamat. Diba? Ngayon naman, Asha, so sa nangyari sa'yo, siguro yun na naging call na talagang nasaktan ka, nahirapan ka, wala ka nang tulog, kundi isang oras, dahil sa sakit ng katawan mo, at saka lalo na ng kamay mo, lalo ka nang wala talagang pahinga. So, bumigay na rin ang katawan mo hanggang na pag-isip-isip mo na kailangan mo na talagang umalis sa amo mo, di ba? Maraming salamat, Asha. Maraming salamat, Marie. Mga kaibigan, mga kapatid natin, lalo na po ang mga kapatid natin sa Dubai, sa UAE, sana po ay maging inspirasyon na sana ay mag-isip-isip tayong mabuti at magliwanag ang ating isipan para kung medyo dumadating sa puntong may mga suliranin na ganito, sana maging matapang po tayo para harapin at makayanan natin ang mga pagsubok sa atin. Magbabalik po ang Buhay OFW. Sa una po, kasi po, syempre hindi niyo po maalis yung discrimination sa Asian, lalo po sa color natin. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. Fukoidan, Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To Go Travel, a Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Malayo ang pagbabarko sa kursong tinapos ni Gretel. Pero sa halip na maging computer engineer, mas ginusto niya ang naging buhay niya sa barko bilang massage therapist. Computer engineering ang natapos na kurso ni Gretel. Pero masaya siya sa pagbabarko dahil sa 6 na taon niya bilang massage therapist ay marami na siyang natulungan at naipundar. Marami po ako napaaral. Yung kapatid ko po, 3 kapatid, tsaka yung 2 ko pong anak. Tsaka meron pong bahay. Hindi naman pinangihinayangan ni Gretel na hindi niya nagagamit ang natapos niyang kurso. Side po na nakakarating ka sa iba't ibang bansa, nakakamit ka rin po ng iba't ibang nasyonalidad, at natututunan nyo rin po yung mga culture nila, na natututunan nyo rin pong makisama. Bukod sa naranasang pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi rin siya nakatakas sa issue ng diskriminasyon. Sa una po, kasi po, syempre hindi nyo po maalis yung discrimination sa Asian, lalo po sa color natin. Pero pag nakita po nila na yung knowledge natin, yung mga baon nating knowledge, yun po, ginagalang naman pa eventually. Magagaling po tayo. Wala naman po dong discrimination na as in, katulad po ng nagbibigay ng extra service, wala naman po doon. Kasi bawal po yun sa barko. 34 years old pa lamang si Gretel, pero hindi niya nakikita ang sarili na tatagal pa siya sa pagbabarko. Ang plan ko po hanggang 40 years old, kasi plano ko rin po mag-ship as nursing. Kasi medyo nakakapagod na rin pong magmasahe. Ayan po.
Pero kasi po, passion ko na nga po yung tumulong sa tao. Kaya nagpaplano po ako mag-aral, mag-shift into nursing. Narito ang may papayo ni Gretel sa ating mga kapatid na nais maging massage therapist para makapagtrabaho abroad. Yung sa mga magsisimula pa lang, kailangan lang ng tiyaga, determinasyon, at saka kailangan may goal ka. Kung passion mo talagang tumulong sa tao, kailangan pag nandun ka na, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung pera mo, mag-ipon ka hanggat bata ka. To Go Travel po, yun po yung passenger brand. Meron po tayong 19 ships. So 11 po doon ang mga malalaking vessel na around average capacity mga 1,200. Naging bahagi ang buhay OFW sa pagdiriwang ng National Day of the Kingdom of Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ang isa sa pinakamalaking employer ng mga Pilipino. Ito ang pangalawang tahanan na mahigit kumulang 1.2 million overseas Filipino workers. Ang Saudi National Day ay pinagdiriwang ng ating mga kapatid sa lahat ng sulok ng mundo. Ito ang araw na ginugunita nila ang pagkakaisa at binibigyang importansya ang kanilang pinagmulan at kultura. Ang 87th National Day of the Kingdom of Saudi Arabia dito sa atin ay ginanap sa isang hotel sa Makati at pinasinayahan ng ating butihing Vice Presidente Jejomar Binay. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Kasama po natin ngayong gabi ang ating EVP, Chief Commercial Officer ng To Go Travel, Mr. or Kapatid Stephen Ray Tagod. Magandang gabi, Kapatid Stephen. Magandang gabi po, Kapatid Marisa. Kapatid Stephen, pag-usapan naman natin, ano ba yung sinasabi nating To Go Group Inc. at itong To Go Travel? Bigyan mo kami ng brief history. Sige, Kapatid Marisa, well, To Go Group Inc. ang bagong pangalan ng NNATS. Ang nangyari po, noong December of 2010, binili po ng Negros Navigation ang ATS Group or Aboitiz Transport System Group at ito'y naging isang kumpanya na. At ang ginawang pangalan ay ang To Go Group Inc. Ito po ang nagbunga ng To Go Travel. So, ang To Go Travel po ay ang pagsasama ng mga brands ng Negros Navigation
Super Ferry, Cebu Ferries, at Supercat. Nako, napakaganda. Nako, nabanggit mo yan, kapatid Stephen. Naging kasama rin natin sa ating programa before, ang Up Close and Personal. Ito pong Super Ferry at Negros Navigation. Ngayon naman, kita mo kapatid talaga tayo. Ngayon naman, nandito tayo sa To Go Travel. Kapatid Stephen, pag-usapan natin, itong sinasabing To Go Travel, ano-ano bang pwede nating i-offer sa mga kapatid nating OFWs na gustong magbiyahe, bumalik dito sa Pilipinas at mag-around the Philippines? At syempre sa mga pamilya nila, ano ba yung mga packages at mga lugar na pinupuntahan ng To Go Travel? Ang To Go Travel ay bumabiyahe sa buong Pilipinas, galing Manila or Batangas, na pumupunta sa, example, yung Visayas, pumupunta po kami sa Boracay, sa Bacolod, Iloilo, Cebu, Bohol, Ormoc, and then sa Mindanao, sa Cagayan, Dipolog, Iligan, Ozamis, Zamboanga, at dun sa Davao, Cotabato at General Santos na nasa south ng Mindanao, meron po kami tinatawag na Travel Link. Na ito po ay binabas namin yung mga pasahero na from Cagayan de Oro, kasama na po siya sa presyo ng ticket. So from boat to bus, papuntang from Cagayan de Oro to Davao, for example, ganun po yung ginagawa namin para napaka-madali at mura pa rin ang biyahe nyo papuntang South Mindanao. At ang kagandahan, kapatid Stephen, very comfortable ang biyahe nila kasi nakalink na nga. Hindi na sila maghahagilapan pa ng mga bus papunta dun sa port of destination. Wonderful. Alam mo, yun ang nga sinasabing pagka mga young blood daw ang nagpapatakbo, ay lalong nagiging maganda ang energy kasi punong-puno daw. Correct ba yan? Tama ba yan, kapatid Stephen? Siyempre kasi medyo yung shipping industry, medyo yung pag mga tao nagsabi na, sasakay ng barko, palagi nilang iniisip, luma, walang magawa sa barko. So ito yung nais namin gawin na palitan tong common connotation na to. Thinking na pagsakay ng barko, may karaoke, may bar, may disco. So bonding time talaga with family. And napakaganda, magaganda yung mga suites, sa mga honeymoon. At meron po kaming mga corporate groups din na nagtitraining on board, nagbi-meeting. Tapos pagdating sa, for example, Boracay or sa Cebu, may team building activity sila. So lahat yun package, hindi lang sa corporate groups, pati po sa pamilya at sa kamag-anak. Oh, so kapatid Stephen, magkakaroon kayo ng mga packages for seminars, for team building. Is it also possible na imbis na yung mga corporate group pa ang nag-aasikaso, are you doing it for To Go Travel na kayo na nagpa-package para pagdating nila hassle-free? Wala na kami iintindihan, ito ang package, tapos na, mag-e-enjoy na lang kami. Are you doing that? Yun ho kami, ang To Go Travel. Wonderful! Taga-package po kami talaga sa pamilya. Tinatawag lang ho sa amin yan or kahit anong communication, kahit sa Facebook, pwede kayo mag-email at sabihin nyo kung isa kayo gusto pumunta, pamilya, ilan kayo. So kami na ho bahala na kami pa magbabas sa inyo or private van, papuntang pier. So lahat na all-inclusive. Napakaganda. Para pala ang To Go Travel, parang National Real Estate Association, one-stop shop. One-stop shop talaga. Ay nako, pagka naman ganyan ang biyahe, nako, gusto ko na magbiyahe pagka ganyan, wala na ako iintindihin. Ngayon kapatid Stephen, ano ba mga schedules ng mga biyahe natin? Kunwari, papuntang Cebu. Paanong scheduling? Anong oras aalis? Anong oras darating? Meron ho kami kasing lean season or peak season. So, nag-iiba-iba po yun. So, ang pinaka-latest na makikita nyo is dun sa website namin sa togo.com.ph or tumawag sa 528-7000. Pero ito po yung, for example, yung sa Cebu, usually daily po yan. Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo. So, yun yung mga main ports namin. Pati papuntang Boracay, halos araw-araw po yan. So, marami kayong choice. Maraming choices. Opo. Kapatid Stephen, pag-usapan naman natin yung sinasabi natin na yung mga packages, cost for like a family of 5. Okay, ang usually po, depende po sa, for example, sa Boracay, ang mga hotel na partner po namin, for example, meron silang quad sharing na ang pricing is pang-apat. So, ganun din namin binibuild yung pricing na pang-apat or minsan sa Cebu, depending sa hotel or usually sasabihin ng client, ganito lang ang budget namin sa hotel, gusto namin either mas mura or medyo maganda, kami na ho bahala mag-package at fina-factor in na lang namin yung transportation cost. So, hindi po siya ganun kamahal pa rin. Okay. Opo. So sabihin natin kapatid Stephen, kasi syempre nanonood ang mga kapatid nating OFW, sa 20,000 ba o 30,000 makakapagbiyahe ng pamilya ko? Opo naman. Kaya like, na? for example po, papuntang Boracay, let's say, ang usual 3-day, 2-night package namin pag lean season per person, kasama na po doon yung hotel at lahat ng transfers is usually mga around 1,600 per person. So, napakamura. So, wala pang
pag pinactor in nyo yun, nakasama yung airlines, usually, wala ka pang one round trip ticket nun, one way pa lang, wala pa nun. So, napakamura talaga. Napakaganda, biro mo, meron ka ng to-go travel. May hotel ka pa. Ang hotel ba may kasama pang breakfast? May kasama pong breakfast diba? yun. Ano naman yung mga amenities na nandito mismo sa loob ng to-go? Bakit ako magpupunta at magbabiyahe sa to-go dahil magbabiyahe ako na 3 araw? Marerelax ba ako dito? Anong amenities natin dito? Kasi earlier you said may disco, diba? May restaurants. Ano-ano pang mga amenities? So, marami pong magagawa dito sa barko. Like, papuntang Visayas kasi is overnight trip. Papuntang Mindanao is usually 2 nights. So, ang ginawa namin para medyo malibang ang mga tao, meron po kaming spa or salon on most of our vessels. So, pwede kang magpamasahe, magpagupit, spa, ng manicure, pedicure. Meron po kaming karaoke, na magkantahan kayo ng pamilya, ng barkada. Meron din kami mga bar at mga disco na meron po kaming mga live band performances, comedy shows. Sa mga bata naman, pag meron kayong mga anak na maliliit, meron po kami mga children's hour na mga parang mga kwento-kwento, nalilibang yung mga bata. Kapatid Stephen, ano pa mga packages na ino-offer natin dito sa To Go? Pinakamurang biyahe during lean season kasi po, nagsisimula yung rates namin yung economy ng 488 papuntang Visayas, kasama na po doon ang meals. Puntang Mindanao naman po is 788 with meals na rin yun sa lean season. Ngayon naman kapatid Stephen, sabihin nga natin, gaano ka-safe magbiyahe sa To Go? Alam mo naman ngayon, di ba lahat may mga nangyayaring sakuna. Ano mga safety measures na talagang strictly ay ginagawa ninyo sa To Go Travel? As far as safety is concerned, meron po tayong unang-una ang marina ay meron mga sariling patakaran na sinusunod po namin yan at ini-inspect po kami yearly. Aside from that, meron po kaming yung mga class society. Ito po yung mga vessels na run abroad. Ano yung klase nung vessel, kagaya ng American Bureau of Shipping. So yung mga tao dun sa American Bureau of Shipping, every period, pumupunta dito at nag-i-inspect sa engine, sa condition ng barko, lahat talaga, sinusuri nila yan. Pati ang French na Bureau Veritas, at ito po ay lahat sila umiikot at nagsusuri at nag-a-analyze ng quality on board sa vessel. Hindi lang sa pasahero, pero lalo na sa engine, sa makina, sa buong barko. Ginagawa ba ito, Stephen, once a year or how often? Okay. Quarterly, iba po bi-yearly. It depends dun sa class society ng barko. So talaga may oras para sa mga inspection na yan. Okay, ako'y pasahero. May mga life vest ba ang bawat isa sa amin? Opo, kasama po yan sa ating quality standard. At hindi lang po yan, meron ang vessels po namin na equipped with yung satellite, yung vessel monitoring system, na ito po ay live online na natatrack kung yung mga vessels, kung nasan sila sa Pilipinas, yung actual coordinates nila, at ito pong same satellite ay tumitingin ng weather condition. So, nafo-forewarn yung mga, yung ating main office at also yung mga vessels, ano po yung atmospheric condition doon sa mga dadaanan nila kasi nakaplot na po yan. Very well said, kapatid Stephen. Ako, bigyan mo ng mensahe mga kapatid nating OFWs at sa kanilang mga pamilya at sa mga Filipino residents abroad na bumalik na sa Pilipinas at magbiyahe na sa To Go Travel. Nais ko po anyayahan ang ating mga kapatid na OFWs abroad na isama ang iyong pamilya, kamag-anak at barkada na sumakay sa amin sa mga barko ng To Go Travel na umikot sa buong Pilipinas sa napakamura at napakasayang paraan. Salamat. Maraming salamat kapatid Stephen Ray Tagod, ang ating pong EVP, Chief Commercial Officer ng To Go Travel. Kita nyo naman po kung gaano kabata itong si Stephen. Kaya ayon, masyado siyang aggressive at talaga namang full of energy. Siyempre yan ang mga kailangan natin. Saka yung mabilis magdesisyon, di ba? Maraming salamat kapatid Stephen, and thank you very much dahil sa ating magandang partnership sa Buhay OFW. Mga kapatid, katatapos pa lamang po ng ating pakikipagkwentuhan kay Mr. Stephen ng To Go Travel. Magbabalik po ang Buhay OFW. Lahat naman crew namin ay talagang well-trained bago namin ipasampa sa barko. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, mag-I-remit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16
2018 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang inyong kwento sa abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. Kita-kita tayo doon! Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. West Insula Condominium. Beauty and intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer, a gift of health from the sea. Isa po ang Ocean Wave sa mga kilala at may kredibilidad na international manning agency sa ating bansa. Narito ang mga kasagutan kung paano nila matutulungan sa pag-abroad ang ating mga kababayan. 4 na taon pa lang sa industriya ng manning agency ang Ocean Wave Cruisers International. Pero nasa 1,000 mahigit na ang kanilang crew members. Ang Ocean Wave Cruisers International Manning Agency is a manning agency both local and international. So we cater our principals from overseas, no, from Dubai, Europe, and Asia, and also our local is the biggest one is the to-go groups, no, yung mga Super Ferry, yung former Negros Navigation at saka Super Ferry. Yun ang mga kinikater natin. Sa ngayon, nangangailangan ng Ocean Wave Cruisers ng mga sumusunod. Lahat ng galing sa yung from captain, no, masters, and then chief engineer, then chief mate, second engineer, third engineer, down to buson, fitter, tapos may tinatawag na reeferman, tapos yung oiler, at saka yung mga OS. Mostly ano talaga to, yung deck and engine na mga cadets natin. Ang Ocean Wave Cruisers ay tumatanggap ng mga dating seafarers mula sa ibang kumpanya at mga bagong aplikante. Unang-una, kailangan na makumpleto yung tinatawag na 1-year apprenticeship, and then meron siyang seaman's book, and then we have to comply all the requirements na tinatawag natin basic requirements as a seafarers. Kailangan meron kang seaman's book. Kailangan kumuha ka mo ng seaman's book. In order to get the seaman's book, kailangan meron kang BST. No? Meron kang BST, and then meron kang NBI clearance na seaman. And then pangatlo, yung tinatawag nating birth certificate na NSO authenticated. So yan, bago ka makakuha ng seaman's book. First, yun ang pinakauna talagang gagawin mo. Pangalawa, meron kaming guidelines kung ano mga trainings na dapat kukunin. So, i-comply mo yun. Once na you have to comply everything, so, eligible ka na. Pwede ka nang maging seaman. Pag sa Ocean Wave ka nag-apply, siguradong magiging world-class seafarer ka. Ang advantage ng Ocean Wave, kasi meron kaming sister company na training center, the Oceanic Institute, no? Incorporated. So, lahat ng mga crew namin ay talagang well-trained bago namin ipasampa sa barko. So, lahat ng mga manning agency, mostly, nanghingi sa amin ng mga crew. Yung mga talagang very competitive. So, ngayon, ang Ocean Wave, unti-unting dumalago sa ngayon dahil nakikita ng mga manning agency na
talaga yung mga crew namin is talagang very competitive dahil we'll train sa aming barko. Actual training namin, itong Super Ferry at saka Negros Navigation. So, we are the only one, I think the biggest one, shipping company running in the Philippines right now. So, yun ang pinaka-advantage sa amin. Pag dito kayo sa amin, nag-apply. So, yung mga crew namin na nag-training sa barko namin, talaga 100% talaga nakakaalis. Ayon kay Mr. Alan Matas, General Manager ng Ocean Wave Cruisers International Manning Agency, wala pong bayad ang pag-a-apply ng trabaho sa barko. Actually, to apply as a seafarers, absolutely wala kang gastos. Kalokohan, huwag kayo maniwala na yung tinatawag nilang may bayad o kaya yung tinatawag nilang mga practice sa mga land-based na merong, ano bang tawag nun, yung parang recruitment fee. Absolutely sa sea-base, walang ganon. Kasi bawal po yan sa PUAA. Ang gagastusin nyo na po, i-comply mo na yung requirements. Yun lang. Requirements lang talaga i-comply nyo. Pag once kayo ay na-comply nyo at nagustuhan kayo ng principal, hire na kayo. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Nais mo bang maging bahagi ng isang community kung saan pwede kang tumira, magtrabaho at mag-enjoy? Ang township community ang perfect sa'yo. Mega World International ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Offers you township living by Mega World Corporation, ang #1 residential condo developer sa Pilipinas. Ang Eastwood City ang kauna-unahang township ng Mega World. At dito, tiyak na matutuwa ka sa brand new residential development ng Mega World, ang 1 Eastwood Avenue. Ito ay isang top-notch property investment para sa mga OFW investors who won't settle for anything less than the best. 47 stories ang taas nito. Stand out ang design combining an echo wall and LCD video wall sa building facade. At located sa Eastwood Avenue, ang main avenue ng Eastwood City. Choose from studios to 1 to 2 bedroom homes, whether ang condo mo ay magiging tirahan ng iyong pamilya o ito ay investment para sa anak mong gustong magsarili. Ang residences ng 1 Eastwood Avenue ay well-planned and comfortable. When it comes to the art of relaxation and rejuvenation, hindi ka rin mauubusan ng choices. Sa 7th level and roof deck, there are 20 high-end play amenities. Kasama na dito ang 30-meter lap pool, 2 indoor badminton courts that convert into large function areas, at isang fully equipped gym with skyline views. Meron ding sky garden sa 18th, 28th, and 38th floors. At 1 Eastwood Avenue, napakadali at napaka-convenient ng buhay. Tatawid ka lang para maabot ang Eastwood City Cyber Park, home to top BPO offices in the Philippines. The Eastwood Mall and City Walk 1 and 2 are only a few minutes away kung gusto mo mag-shopping, manood ng sine, o mag-try ng bagong restaurant. Everything you need is right in one setting. Hindi ba't napaka-exciting tumira sa isang township? 1 Eastwood Avenue, the #1 choice for those who crave for township living. Contact the Mega World International office in your territory for more information. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. Or kung ikaw ay online, visit www.megaworldinternational.com. Sa susunod na Buhay OFW, papakinggan natin ang mga karanasan ng mga repatriated OFWs from Syria. Papasyal tayo sa world-class properties ng Mega World International. Aalamin natin kung bakit tinalikuran ni Spencer ang pagiging nurse para balikan ang kanyang first love dito sa Pilipinas. Dadalaw tayo sa IPAMS para sa pinaka-latest na mga trabaho abroad. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW.
Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern day heroes. Kung kayo po'y may nais ibahagi sa ating mga kababayan o may nais hihingi ng tulong, huwag pong magatubiling sumulat o tumawag sa aming tanggapan. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, Drive It, wall cladding system as green as it gets, South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. To Go Travel.